Samantala mga kababayan, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na tumatatag ang sektor ng agrikultura. Patunay dyan ang paglawak pa ng naabot ng kadiwa ng Pangulo, gayon din ang patuloy na pagbagal ng food inflation. Ang mga yan, alamin natin mula kay Vel Custodio ng PTV. Sa 3 taong pamumuno ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., naging epektibo ang mga hakbang ng pamahalaan para masiguro ang seguridad sa pagkain. Kabilang dyan ang patuloy na paglawak ng kadiwa ng Pangulo sites na ngayon ay nationwide na. Growth ng sector ay on track para ma-meet yung mga targets niya bago matapos yung termino ng ating Pangulo. Una na rito yung katuparan ng pangako ng ating Pangulo ng 20 pesos na bigas. Ngayon yan ay available na. Nasa 30 na ang nabuksan na bagong rehabilitate na warehouse ng National Food Authority para mas pataasin pa ang kapasidad ng maiimbak. Kung dati ay 1 hanggang 2 araw lang ang stock inventory ng NFA, ngayon naabot na sa 12 araw ang 400,000 metric tons o mahigit 8 million rice bags. So, ito rin yung pagkakataon na pwede nating i-report na sa halos matagal na panahon din, ngayon lang uli na nakapamili according to target ang National Food Authority dahil sa magandang presyo na inilalaan niya sa mga magsasaka, yung 23 to 30 for the dry and 17 to 23 for the wet or yung sariwang palay. Nakapagtala ng 2.2% growth ang sektor ng agrikultura. Una na rito ang paglago ng grain subsector at high-value crops. Ayon sa Department of Agriculture, tumaas ang 44,000 hectares ng irrigable areas simula 2023 hanggang 2024. Kabilang din sa nakapag-ambag ng paglago ng sektor ay ang poultry at livestock resiliency sa kabila ng transboundary diseases kagaya ng African swine fever at avian influenza. Kaugnay nito, bumagal din ang inflation sa bansa, 20% na food inflation bago magsimula ang administrasyong Marcos Jr. Pero naibaba pa ito ng 8 to 10% nitong nakaraang taon at bumagal pa ng 0.7% nitong Mayo at 0.1% noong nakaraang buwan. Malaki yung binaba ng food inflation sa isang major na reason. Yun yung pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. Hindi lang yung mga murang bigas. Ang maganda kasi dito sa nangyayari ngayon, normally kasi ang bumababa yung murang bigas, yung regular at 12 meal. Ngayon, ang bumababa lahat ng grades ng bigas. Samantala, patuloy rin ang kampanya ng administrasyon kontra agricultural smuggling. 3 billion worth na ng smuggled agricultural products ang nakumpiska ng DA at Bureau of Customs. Nagsimula na ring umaksyon ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Council para mapanagot ang mga agricultural smugglers sa bansa sa ilalim ng mas pinahigpit pang batas ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act upang matiyak ang kaligtasan sa pagkain at maprotektahan ang kita ng mga lokal na magsasaka. Para sa SONA 2025 Integrated State Media, Vel Custodio, PTV.